Lalaban tayo para sa bagong henerasyon! Lalaban tayo! Ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ay bahagi ng ating responsibilidad. Tayo ang mga nauna. Tayo ang may lakas. Tayo ang makapagbibigay ng kalayaan na nararapat sa kanila. Ang inyong mga sedula. Tayo ang mananalo dahil sa atin ang lupang ito. Ako ang Supremo at ako si Andres Bonifacio. Lalaban tayo hanggang sa kamatayan. Uy, mga classmate! Dito lang pala kayo. Narinig niyo ba yung balita na Cry of Balintawak? Yan yung pinag-uusapan namin Sa tingin niyo, kanino kaya yung makatotohanan na storya? Kay Pio Valenzuela, Santiago Alvarez, Gregoria de Jesus, o Guillermo Masangkay? Kulagay ko yung mas makakatotohanan is kay Pio Valenzuela Kasi member siya ng Katipunan Tsaka siya din yung nag-claim na Cry of Pugadlawin na nangyari noong August 23, 1896. Siya talaga yung naka-witness kung ano nangyari. Sinapap tayo. Sa tingin ko, mas malapit yung version ni Santiago Alvarez ng Cry of Bahay Toro. Kasi siya yung membro din siya ng Katipunan Tapos sabi niya, yung Cry of Bahay Toro nangyari noong August 26, 1896. No, actually, I think Gregoria de Jesus is the real one since she's the wife of Andres Bonifacio, the leader of revolution. And also, in her perspective, it states that the Cry of Balintawak occurred in 1986, August 26, which is the same at Santiago. Sa tingin ko, mas accurate yung kay Guillermo Masangkay. Bakit? Kasi yung sinabi niya sa Cry of Balintawak is ginagamit ngayon sa mga kontemporaryo. Guys, hindi na yan mahalaga. Ang importante, nangyari na. Di ba? Gamit ang mga perspective kung ano. Galing ko rin ka Guillermo Masangkay. Mga iho, alam niyo ba sa loob ng 3 taon, sinakop tayo ng Kastila? Talaga ba? Oo, sinakop tayo ng Kastila. Ngunit, sa panahon na iyon ay walang boses ang mga Pilipino. Ginawa tayong alipin, nilapastangan. Hindi na tayo binigyan ng pasya at sariling desisyon sa ating bayan. Kumusta na kayo mga kasama ko? Yung mga kasama ko! Ang daming mga kalaban! Mga kasama! Mga kasama! Mga kasama! Kapatid, tulungan mo ako. Tulungan mo ang ating bansang Pilipinas. Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko to kay Andres. Sisimulan na ang revolusyon! Nilas palagas. Ako po, yung mga kasamahan ko patay na rin. Kailangan malaman nila Andres ang mga pangyayaring ito. Mga kasama, nasaan si Andres? Bakit kapatid? May ibabalita ako sa kanya. Sandali lang kapatid, puntahan niyo si Andres. Supremo, may naghahanap sa iyo.
Bakit? Kasamahan natin, parang napaka-importante. Bakit? Ano bang nangyayari? Tara, puntahan natin, Supremo. Utang ina mga Espanyol to. Tara, puntahan natin. Bakit? Ano bang nangyayari dito? Ka Andres, may babalita ako sa iyo. Ano ba? Ba't parang naghihingalo ka? Yung mga kasamahan natin doon, pinatay ng mga Espanyol. Utang inang yan, sabi ko na nga ba. Di ko na masikmura ang kalapastangan ng ginagawa ng mga Espanyol sa atin. Tama! Sisimulan na natin ang revolusyon. Simulan na! Para sa Pilipinas! Para sa Pilipinas! Para sa kalayaan! Para sa kalayaan! Kulang man tayo sa armas. Lalaban tayo para sa bagong henerasyon. Lalaban tayo! Ihanda ninyo ang inyong mga armas. Ako si Andres Bonifacio. Ako ang kanilang supremo. Sa harap ng mga baril, sa gitna ng panganib, tumayo ako ng taas noo. Ako ang kanilang supremo at hindi ako pwedeng manghina. Ang sigaw ng balintawak ay hindi lang sa kalayaan, kundi pangako sa bayan at sa susunod na henerasyon. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaya natin to. Kaibigan. Kunin ninyo ang inyong mga sedula. Etong sedula na to ang nagsisimbolo na tayo ay alipin sa ating sariling bayan. Itaas ninyo ang inyong mga sedula. Punitin ang sedula! Punitin! Good day. Today we look back at one of the most significant events in Philippine history, the Cry of Balintawak, the moment that officially began the Philippines Revolution against Spanish rule. Several Katipuners were shot and killed during the encounter. Among those who lost their lives were a husband, his wife, and their daughter. Ordinary Filipinos who stood together for freedom and paid the highest price. They become part of the first casualties of the revolution, showing that the struggle for liberty would demand great sacrifice. The Cry of Balintawak united Filipinos across the islands. It turned a secret society into a full-scale revolution. Those first shot fired in Balintawak echoed throughout the country, reminding us of the freedom we fight for and sacrifice. This has been your report on the Cry of Balintawak. Thank you for watching. Noon, walang kalayaan, ang kabataan man o matanda. Pero ngayon, may kalayaan na tayong makapagdesisyon at makagawa ng sariling pagpapasya nang walang pumipigil na hindi natin kadugo. Ang sigaw ng balintawak ay nagbigay daan sa atin upang tayo ay makahinga ng maluwag. Masaya na at malaya na tayo dahil sa mga bayaning lumaban at nagbigay ng buhay para sa ating kalayaan. Ang kanilang sakripisyo ay hindi nawala ng saysay. Wag po! Nagmamapukaawa po kami! Bang! Opo! Hoy! Ito si... Ay, hindi nila patuloy. Ano lang ito, Diba yaw? Papaalam ko kay Andres. Sisimulan na ang revolusyon! Isa ba na ka lang? Saan si Ka Andres? Si Ka Andres, bakit ka ba?
kanya.